Person over voice. Paano hindi nyo alam kung saan nakahanapin ng babaeng yun, ha? Kapag hindi nyo nahanap ang pinapahanap ko, sisiguraduhin ko sa inyo na uubusin ko ang bala ng baril ko dyan sa katawan nyo lahat. Galit na galit kong ani sa kausap ko sa telepono. Mga buwisit, isang babae lang ang pinapahanap ko, hindi pa nila mahanap-hanap. Bro, relax lang. Bigyan mo sila ng pagkakataong mahanap ang babaeng iyon. Hindi madali ang pinapagawa mo dahil unang-una ay walang pangalan ng babaeng iyon. Walang pagkakakilanlan. Ang naaalala mo lang ay may kwenta siya na isang Mama Mary at ang maganda niya mukha. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Mahirap ang pinapagawa mo lalo pa at biglang naglako ang babaeng iyon. At hindi ka nga nakakasiguro kung taga doon ba talaga ang babaeng iyon. Ani sa akin ni Tommy. Huminga ako ng malalim at hinimas ko ang sentido ko na nagsisimula ng manakit. Napipikon ako. Simpleng inuutos ko hindi pa nila magawa. Ano pa at sila ang pinakamagaling na tauhan ko ang pinadala ko sa lugar na iyon. Hindi ko nalang pinansin ang sinabi ni Tommy at muli akong tumungga ng alak. Gusto kong mapawi ang init ng ulo ko dahil masama akong magalit. Hindi ko makalimutan ang mukha ng babaeng iyon. Gusto kong maging akin ang babaeng iyon at papatayin ko kahit na sino pa ang humadlang sa akin. Magiging asawa ko siya sa ayaw at sa gusto niya. Sa sobrang galit ko ay malakas ko ibinato sa dingding ang hawak kong bote ng alak na ikinagulat ng mga kasama ko. Madalim akong tinitigan ni Henry at pagkatapos ay hinarap agad ako nito. Umayos ka nga. Babae lang yan, nagkakaganyan ka. Ano bang nakita mo sa babaeng iyon at nababaliw ka na yata, ha? Ani Henry sa akin. Tiningnan ko siya ng matalim habang naiiling lamang siya sa akin. Lumapit naman sa akin si John at inabutan ako ng isang bote ng alak. Isa pa itong kaibigan ko na ito. Madalas na lang na naglalaho at kung saan-saan nagpupunta. Yung kapatid naman niyang si Ivan, ang weird. Lagi akong tinatawagan para kumustahin. Ang weird talaga. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang ay akin siya at kung sino man ang hahadlang upang mapasa akin ang babaeng iyon, matitikman ang galit ko. Naintindihan ba ninyo ako? Galit kong ani sa kanila. Kung ganoon luminahon ka, para namang hindi mo kilala mga tauhan natin, mahahanap nila ang babaeng iyan. Bigyan mo lang sila ng pagkakataon. Masyado ka namang nabaliw sa babaeng iyon. Naiinis na ani Henry. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mula nang masilayan ko ang mukha ng babaeng iyon, pakiramdam ko'y nabaliw na ako kaya halos halugugin na namin ang bawat sulok ng lugar ng eskinitang pinasok nilang magkakaibigan. Pero hindi talaga namin sila mahanap. Doon lamang sila pumasok matapos niya akong sigawan at pagkatapos noon ay hindi na namin sila nakita pang lumabas kaya nakakasigurado ako na taga doon ang babaeng iyon. Tinamaan ka talaga sa babaeng yun, ano? Ani Samuel, ang lalaking mainitin ng ulo na kaibigan ko din. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan sarili ko kung bakit nagkakaganito ako mula nang masilayan ko ang mukha ng babaeng iyon. Pati sa panaginip ko ay lumalabas sa mukha niya. Kaya di ko alam ay sasagot ko sa inyo. Nababaliw na yata ako dahil nagkakaganito ako sa isang babaeng mukhang tendera na kung ano. Gusto ko nga siyang pakasalan. Ani ko sa kanila. May hinantawa naman ang narinig ko sa kanila na ikinakunot ng noo ko. Kaya sa inis ko nilabas ko ang baril ko at pinaglaruan ko ang uso nito sa harapan nila kaya lahat sila ay natahimik at kanya-kanyang lingon sa iba't ibang direksyon. Huwag ninyong hintayin mga tandaliri ko at kalabitin ang gatilyo ng baril ko. Wika ko sa kanila. Hindi sila kumibo at lahat ay nagpapanggap na may kanya-kanyang ginagawa kaya napapailing na lamang ako at ibinalik ko na ang baril ko sa aking double gun shoulder holster at isinara ko ang zipper ng leather jacket ko. Nasaan ba si Jimmy? Tanong ko sa kanila upang kahit papaano ay mabago ang usapan. Si Jamie ang isa sa pinakamagaling kong hitman. Tinatalo niya si John pagdating sa labanan kaya pikon na pikon sa kanya si John. Pero sa tingin ko naman ay pinagbibigyan lamang ito ni John dahil malakas ang pakiramdam ko na kursunada niya si Jamie. Kasama ni Jamie, si Lian, isa din sa pinakamagaling kong hitman na masasabi kong the best talaga, lalo na pagdating sa labanan. Si James, Lian at Jamie ang magagaling kong hitman na hindi mapapabagsak ng mga kalaban namin. Baka nakapag-date? Alam mo naman yun. Dami manliligaw. Ani Henry, nakita namin ang pagbabago ng mood ni John sabay tayo at sumilip sa bintana. Gusto kong matawa. Matagal na niyang gusto si Jamie pero mukhang sa kanya yata nagmana ng katorpihan ng kapatid niyang si Ivan. Punta na lang tayo ng Jigs sa club. Gusto ko makita sa Injo. Isa pa yung babaeng iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang kalaking interes ko sa kanya samantalang isang dancer lamang siya ng club ni Jonas. Ang dami ninyo naging dancer sa club na iyon nang nakamaskara. Pero kailanman na hindi ako nagkaroon ng interes sa kanila. Ngayon lang talaga at sa Angel pa na iyon.
Ani ko sa kanila. Magsasalita pa sana akong muli nang marinig namin ang boses ni JB. Akala ko ba baliw na baliw ko sa babaeng pinapahanap mo? Bakit may angel ka pa ngayon? Langiya, salawahan din yung puso mo. Sa tingin ko, hindi puso mong tumitibok, yung manhood mong pumipintig. Wika ni Jamie na papalapit sa amin kaya lahat kami inapalingon sa kanya, lalong-lalo na si John. Gusto ko talaga ang babaeng pinapahanap ko. Hindi ko lang alam kung bakit ganito din ang nararamdaman ko sa angel na iyon. Pero sigurado ako sa nararamdaman ko sa babaeng munti ko ng masagasaan. Ani ko, nakatingin lang sila sa akin habang si Jamie naman ay tumatawa. Sa tingin ko, init lang yan. Bakit hindi mo subukang isaksak yung manhood mo sa mga lungga nila para malaman natin kung pag-ibig na nga ba iyan? Wika ni Jamie na ikinatawa nila at tinanggal ko muli ang pagkaka-zipper ng aking leather jacket kaya muli na naman tumahimik ang paligid. Hindi nagtagal pagdating ni Lian ay umalis na din kami upang magtungo sa club kung saan nagtatrabaho ang angel na iyon. May kung anong nagtutulak sa akin na pumunta sa club kung saan ay nagtatrabaho si Angel upang muling masilayan ang babaeng iyon. Interesado ako sa Angel na iyon pero maaaring tama din ang sinabi ni Jamie sa akin na baka init lang ng katawan ng nararamdaman ko para kay Angel. Kaya kailangan kong alamin ngayong gabi kung init nga lang ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung kinakailangan tikman ko siya ay gagawin ko. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya. Bakit ayaw ko siyang pwersahin samantalang lahat ng babae na dumaan sa akin ay pinapahirapan ko. Lahat ng babae na dumaan sa akin ay nakaranas ng kalupitan ko. Bakit hindi ko siya magawang pwersahin? Kung tutuusin ay kaya kong gawin ang gusto ko sa club na iyon pero hindi ko ginagawa, kaya nagtataka din ako sa sarili ko. May kung ano nagtutulak sa akin na ingatan at protektahan ko siya kaya yun naman ang ginagawa ko. Pagkarating namin sa club ay ipinag-utos ko agad sa manager na ireserba na sa akin si Angel. At simula sa araw na ito ay sa akin lang siya sasayaw. Mula nang sinayungan niya ako sa private room ay ayoko ng may ibang lalaki pa na makakakita ng katawan niya. Dahil baka taniman ko lang ng bala ang sino man tititig sa kanya ng may pagnanasa. Talagang tinamaan ka ba sa dalawang babae ha? Baka naman init lang ng katawan niyan o kaya naman ay na-challenge ka lang sa kanila kaya ka nagkakaganyan sa dalawang babae. Wika ni Henry sa akin. Mumisi lamang ako dito at iniwanan ko na sila at nagtungo ako sa private room. Baka pasmahin ang kamay mo. Pwede mo naman siguro i-request ang lollipop sa babaeng iyon. Isa sa pasmahin ang kamay mo. Hindi ka na magiging asentado niyan. Ikaw pa naman ang pinakamagaling umasenta sa grupo. Pangaasar naman ni Lia na ikinatawa nilang lahat. Nag-dirty finger lamang ako sa kanila at tinungo ko na ang pribadong silid at baka naghihintay na sa akin ang aking anghel sa lupa. Habang papasok ako sa loob ng silid, ay napapangiti ako. Wala pa dito ang aking anghel at alam kong malaki ang takot dito sa akin. Hindi ko maunawaan ang sarili ko pero ayoko siyang makaramdam ng takot sa akin. Colleen's personal voice. Nagulat ako nang sinabi sa akin ni Sir Jonas na hindi na ako sasayaw sa stage at simula ngayong gabi ay yung Felix Devant na ang sasayawan ko gabi-gabi sa pribadong silid. Nakaramdam ako ng takot. Hindi kaya nakilala niya ako at nagbabalak siya na pasimpleng patayin ako? Sir, baka naman po pwede na iba nilang ibigay niyo sa kanya. Sa stage na lang po ako sasayaw. Ani ko habang ang tibok ng puso ko ay palakas ng palakas dahil sa takot na nararamdaman ko. Kailan naman hindi yan kumuha ng dancer dito upang dalhin sa private room? Sa unang pagkakataon ay ikaw pa lamang ang kinuha niya at ayaw nang pasayawin sa stage. Malaking halaga ibabayad niya na makakatulong sa tuluyang pagpapagaling na iyong ama. Wika niya. Huminga ako ng malalim at napahawak ako sa aking dibdib. Natatakot talaga ako sa lalaking iyon dahil mukhang napakadali lamang sa kanya ang pumatay ng tao. Malaking tao sa Felix. Kapag ginawan ka niya ng hindi maganda, isusubukan kung tulungan ka. Ngunit hindi ako nangangako na may magagawa ako. Sumilip ka sa pinto at tingnan mo mga kasama niya. Ang lahat ng iyan ay may kargada at karamihan sa kanila ay hitman. Dahil nakita ko na silang nakipaglaban. Nakita mo ang babaeng iyon? Yung matangkad na maganda na kulot ang buhok. Hitman yan. Magandang mukha ngunit sa likuran ng kagandahang yan ay mabangis na hayop. Nangangahulugan lang na napakalaking tao ni Felix Devant. Sinubukan kong kausapin siya pero sinabi niya sa akin na oras na pinigilan siya sa gusto niya ay magkakagulo sa lugar na ito. Gawin mo na lang ang lahat upang hindi kanya saktan. Mabait naman niya at kailanman ay hindi pa yan ang gulo dito. Mukhang tinamaan lang talaga sa'yo. Wika ni Sir Jonas kaya tumulo na ang aking mga luha at hindi ko na alam pa ang gagawin ko. Sige na Angel, pumunta ka na doon at baka magalit iyon kapag hindi ka dinatnan doon.
Wika naman ni Ate Lindsay. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng silid. Napakadilim nito kumpara noong unang gabi na sinayawan ko siya. Wala ni isa bang ilaw ang nagbibigay liwanag sa loob ng silid. Nagsimula akong humakbang nang bigla na lamang na may yumakap sa katawan ko kaya napatalon ako dahil sa gulat. Shhh! Dadalhin lang kita sa stage kaya huwag ka matakot. Naramdaman ko ang pagtayo ng lahat ng balahibo ko nang dumampi sa leeg ko ang mainit niyang hininga. Iginaya niya ako hanggang sa makarating ako ng stage at agad akong humawak sa pool dahil pakaramdam ko'y babagsak na ako dahil sa tindi ng pangangatog ng aking katawan dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Nagsimulan tumugtog ang malumanay na awitin kaya nagsimula naman na akong gumiling kahit pakaramdam ko'y nangangatog ang buo kong katawan. Nakita ko ang pagtayo niya kaya kinabahan ako lalo na magsimula siyang maglakad palapit sa akin. Ipinikit ko ang mata ko. Nakakapit lamang ako sa pool at ayokong bumitaw. Natatakot ako sa maaaring gawin sa akin ng lalaking ito. Binuhat niya ako at inihiga niya ako sa ibabaw niya. Nakaramdam ako ng takot pero wala naman siyang ginagawang mali. Gusto ko matulog ka sa ibabaw ko at kung nakakaabala sa iyo mga baril ko, pwede ko naman tanggalin. Gusto ko lang ay makapagpahinga ka. Wika niya at umiling lang ako dahil hindi ko naman nararamdaman ang baril niya. Hindi ko natuloy na malaya na nakatulog na pala ako at nagising lamang ako na may nakayakap sa akin. Tatayo sana ako nang bigla ngunit mas sinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Shhh! Ang sarap ng tulog mo. Mukhang hindi ka masyado nakakatulog dahil sa trabaho mo. Simula ngayon ay lagi ka na makakapagpahinga sa silid na ito. At sa tuwing darating ako, hindi ka nasasayaw. Magpapahinga ka lang. Wika niya. Hindi ako kumibo. May mabuti din palang puso ang lalaking ito pero ano kaya ang gagawin niya sa oras na malaman niya na ako ang babaeng nanigaw sa kanya? Kung akong tatanungin, ayoko na siyang bumalik pa dito. Ayokong makilala niya ako at malaman niya na ako ang babaeng pinapahanap niya. After ng trabaho mo dito, ay magpahinga ka na. Huwag ka masyado nagpapagod dahil masama sa katawan ng tao ang laging kulang sa tulog, lalo na sa payat mo iyan. Anya, itinayo niya ako. Kinuha niya ang jacket niya at isinuot ito sa akin. Malamig, baka magkasakit ka kaya hayaan mo munang nakasuot iyan sa iyo. At huwag ka ding iyak ng iyak. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Pinoprotektahan lang naman kita sa mga mata nilang lahat. Anya, tiningnan ko ang maskara ko at hindi pa naman ito naaalis kaya nakahinga ako ng maluwag. Hindi pa rin ako nagsasalita dahil ayokong makilala niya ako. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay tumango lamang ako. Ngumiti siya sa akin at ewan, bakit parang ang gwapo naman niya kahit ang tingin ko lagi sa kanya ay demonyong walang sungay. Kapag wala pa ako, dumito ka lang. Pwede ka matulog dahil bayad na naman na ang buong linggo mo. Kung kailangan mo ng pahinga, ay mahiga ka lang dyan at hindi mo kailangan magtrabaho. Anya, hindi naman ako kumibo at nakatalong ko lang ako. Ayoko talaga ng maskara mo. Pwede bang tanggalin natin yan? Anya at akmang aalisin niya ito nang biglang may kumatok. Boss, pinapatawag ka ng lolo mo. Ani ng lalaki. Napakamot siya ng ulo at tumarap sa akin. I will see you tomorrow. Anya at kinuha ang kamay ko, tinalikan niya ang likod ng palad ng kamay ko at lumabas na ng silid. Napasa po ako sa aking puso. Bakit ganito ang tibok ng aking puso? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Alam ko sa sarili ko na ayoko sa kanya dahil arugante siya pero bakit sa tuwing makikita ko ang sweet niyang side ay may kung ano akong nararamdaman? Huminga ako ng malalim. Napatingin ako sa suot kong jacket. Ibibigay ko na lang ito kay Sir Jonas para siya na lang ang magbalik nito kay Felix bukas. Sumilip ako sa labas at wala na sila pero nakaramdam ako ng lungkot na wala na siya. Nagmamadali ako lumabas at tinungo ko na ang likurang bahagi upang magbihis at makauwi na. Dusty, okay ka lang ba? 9:00 na ng umaga pero parang hindi ka pa yata nakakatulog. Ani sa akin ni Olga. Okay lang ako, Bestie. Pagod kasi ako sa trabaho pero nasubukan ko matulog, hindi naman ako makatulog. Wika ako sa kanya. Sa totoo lang ay gusto ko nang umalis sa lugar na iyon dahil natatakot ako na makilala ako ni Felix at saktan niya ako. O baka totoo ang hinala ko na papatayin niya ako. Sa tingin ko, Bestie, hindi ka okay. Anya, ngumiti ako ng pilit at tinawakan ko siya sa kanyang kamay upang mapanatag ang kanyang kalooban. Okay lang ako, Bestie. Huwag kang mag-alala, okay? Wika ako at binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Punta tayo ng bayan, Bestie. Mabili tayo ng ipit sa buhok at ibili mo na din si Tinay ng tsinelas na pinabibili niya sa'yo. Anya, pumayag naman ako at nagpaalam na kami kay Mama at pumayag din naman agad ito. Kaya nagbihis agad ako at pagkatapos ay umalis na din kami ni Olga.
Nakarating kami ng bayan. Nakapamili na kami ng mga ipit sa buhok at patungo naman kami sa bilihan ng tsinelas. Nakita ko mga sandal sa katabi nito kaya bumili na din ako para may pang-alis ang kapatid ko. Pagkabayad ko ay patungo naman sana kami sa nagtitinda ng tsinelas nang may mapansin kami mga kalalakihan na nakaitim. Hindi namin pinansin ni Olga ang mga ito pero napahinto ako nang makilala ko ang lalaking bumababa ng sakyan kaya bigla ako napatago sa gilid ng mga nagtitinda ng damit na ikinagulat naman ng aking kaibigan. Tumingin ako sa tindahan at nang makilala ko kung kaninong tindahan ito ay agad akong pumasok at nagtago. "Hoy bestie, anong ginagawa mo dyan?" Anya kaya mabilis ko siyang hinila upang makapagtago na din. Buti na lamang at kakilala namin ang nagtitinda ng mga damit kaya wala kaming problema kahit magtago kami dito. "Tingnan mo yung lalaki nakatayo sa harapan ng kotseng itim. Huwag ka magpapakita dahil papatayin tayo ng mga iyan." Bulong ko sa kanya at pagkakita nga ni Olga kay Felix at sa mga kasama nito mga tauhan ay nakaramdam din siya ng takot nang makilala niya ito. "Hinang ko po, bakit nandirito ang pogang lalaki na iyon dito sa bayan?" Anya, sabay takip ko ng bibig niya dahil nasa may malapit lamang namin ang ilang tauhan ni Felix at baka marinig siya at makita pa kami. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano kung makita niya kami at makilala niya kami? Baka patayin niya ako. Halos mamula na ang mga mata ko dahil sa luhang kanina pa nagbabadya sa aking mga mata. Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay ang Felix pa na ito ang makikita ko dito? Hindi niya kami dapat na makita. "Miss, may kilala ka ba dito na magandang babae? Tindera din siya. May kataasan na mahaba ang buhok na medyo kulot at maputi. Yung mukha niya kasing ganda ng mga anghel." Ani ng isang tauhan ni Felix sa katabing tindera lang kaya ang puso ko hindi na mapalagay sa mabilis na pagtibok nito habang kay Felix naman ako nakatingin. Matinding takot na ang nararamdaman ko nang bigla kaming hinila ni Ate Marcela at pinatago kami sa likuran ng mga bagong damit na nasa mga kahon pa. Akala ko'y kung sino na. "Mukhang ikaw hinahanap ng mga iyan. Dito lang kayo at huwag kayong lalabas. Magpapaliwanag ka sa akin mamaya." Ani Ate Marcela kaya tango lamang ako ng tango sa kanya habang ang kabog ng dibdib ko ay palakas ng palakas at pilit kong tinatanaw ang gwapong mukha ni Felix. Nang tuluyan ang nakaalis sila Felix at ang mga tauhan niya ay hindi pa rin ako lumalabas sa pinagtataguan ko. Ayoko lumabas dahil baka makita niya ako at ipapatay na lang niya ako. Natatakot ako na baka hindi ko naabutan na tuluyang gumaling si Papa. "Ate Marcela, pwede ba akong sumabay kay Kuya Daniel sa pag-uwi?" Tanong ko. Si Kuya Daniel ay bunsong kapatid ni Ate Marcela. Matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Napakagwapo ni Kuya Daniel dahil sabi ni Ate Marcela ay may lahi silang French. "Sinabihan ko na siya. Sa kotse na kayo sumakay para walang makakita sa inyo. Pagbalik ni Daniel ay dito na kayo sa likod dumaan. Mami, marami ka paliliwanag sa akin, Colin." Anya at tumangulang ulit ako sa kanya. Pagdating ni Kuya Daniel ay hinagis niya sa akin ang kanina lang ay suot niyang hoodie at pinasuot sa akin. Binigay din niya sa akin ang suot niyang sunglasses kaya agad ko naman itong isinuot. Nagpaalam na kami kay Ate Marcela at mabilis na namin tinungo ang sasakyan ni Kuya Daniel at agad din niya itong pinaharurot ng tuluyan na kaming makasakay. "Sino ang mga lalaking iyon? Colin, bakit ka nila hinahanap? May ginawa ka bang masama sa kanila?" Tanong ni Kuya Daniel. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari noong muntikan na ako masagasaan ni Felix pero hindi ko sinabi sa kanya na kilala ko na ito dahil wala namang nakakaalam na nagtatrabaho ako sa club maliban na lamang sa 2 kong kaibigan. "Kasalanan ko yun, Kuya Daniel. Kasi ako yung humila kay Colin para tumawid sa kalsada. Natuwa kasi ako sa nakita ko kaya kakamadali ko basta ko na lang siya inila at hindi na ako tumingin sa kalsada kung may paparating ba na sasakyan." Ani naman ni Olga habang naiiyak na. "Sus, Mariosep kayo. Sa susunod ay matuto naman kayo mag-ingat. Paano kung hindi agad nakapagpreno ang mga yun at nasagasaan kayo? Pero ipinagtataka ko lang ay bakit hanggang ngayon ay hinahanap nila kayo? Sigurado ba kayo na wala kayong ginawang kalokohan sa kanila, ha? Baka may kinuha kayo sa kanila na napakahalaga sa kanila kaya hanggang ngayon ay hinahanap nila kayo." Naiinis na ani Kuya Daniel. Nanlaki naman ang mga mata namin ni Olga matapos namin marinig ang sinabi niya. Ano naman ang kukunin namin sa mga iyon? Hindi naman kami lumapit sa mga ito. "Kuya, wala po. Nagalit lang po yung lalaki kay Colin dahil sa mga sinabi niya sa lalaki. Gusto po sigurong gumante kaya tama si Colin na baka balak niya mapatay ng kaibigan ko." Ani naman ni Olga kaya mas lalo tuloy akong nakaramdam ng takot lalo pa at kilala ko na ang lalaking iyon. Napaiyak ako ng malakas na iginagulat naman nila kaya biglang napapreno si Kuya Daniel. "Ano nangyari?"
Gulat na nila sa akin habang ngalngal pa rin ako ng ngalngal. Itinabi ni Kuya Daniel ang sakyan sa gilid ng kalsada. Hinarap niya ako at pilit akong pinatatahan. Diyos Mariosep naman, bestie. Bakit umangalngal ka dyan na parang bata? Ani Olga. Papatayin ako ng lalaki yun. Paano pa ako bubuo ng pamilya ko kung may nagtatangka na sa buhay ko? Paano ko pa mahanap ang duwan ko kung may taning na palang buhay ko sa kamay ng mga masasamang tao na yun? Sagot ko habang hindi ako tumitigil sa pag-iyak. Nagkatinginan silang dalawa at maya-maya lang ay malalakas na tawa ang pinakwalan nila. Naritigan ko sila ng masama pero patuloy lamang sila sa pagtawa. Nainis ako sa inyo. Baba na lang ako dito. Ani ko at pinigilan naman agad nila ako. Nakakainis sila. Nakita na nilang nag-aalala ako sa maaaring mangyari sa akin pero sila naman ay patuloy lamang sa malakas na pagtawa. Pinaandar na muli ni Kuya Daniel ang sakyan niya at hindi naman nagtagal ay nakarating din kami sa lugar namin. Hinatid muna niya kami at saka na siya dumiretso ng uwi sa kanila. 5 bahay lang naman ang layo nila sa amin kaya natatanaw pa namin siya nang marating niya ang kanilang bahay. Grabe bestie, yung ngalngal mo kanina, para kang bata. Anya na natatawa. Minusuan ko lamang siya at mabilis ko na siyang tinalikuran at pumasok na ako sa aming munting tahanan. Tina, tingnan mo nga ito kung kasya sa'yo. Ani ko sa aking kapatid. Nanlak ang mata niya nang makita niyang sandals ang binili ko sa kanya kaya tuwan-tuwa siya na sinusukat ang mga ito. Ate, ang ganda naman ito. Sigurado ang mahal ng pagkakabili mo dito. Nakangiti niyang Ani habang namimilog ang kanyang mga mata. Ngiti lamang isinagot ko sa kanya dahil hindi pa rin mawala sa isip ko si Felix. Balak nga siguro kung patayin ni Felix dahil sa mga pinagsasasabi ko sa kanya. Kaya kailangan ko talaga magdoble ingat lalo pat araw-araw ko siyang makakasama. Kailangan kong makasiguro na hindi niya maaalis sa akin ang aking maskara sa tuwing papasok ako sa pribadong silid ni iyon. Kailangan ko na rin gwardyahan ang aking puso dahil iba na ang nararamdaman ko. Alam kong masama silang tao kaya ayokong mahulog ako ng tuluyan sa kanya. Pero mukhang huli na dahil kanina ay hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Pumasok ka na sa loob ng private room at baka dumating na si Felix. Wala ka pa sa loob. Ani sa akin ni Ate Lindsay. Mabilis ko namang isinuot ang aking maskara at tinungo ko agad ang private room kung saan ay muli kong makakasama ang Felix na iyon. Nanginginig ang aking mga kamay nang binuksan ko ang pintuan ng silid. Nananalangin ako na sana hindi siya makarating ngayon dahil gusto kong layuan siya at ayokong mahulog ang loob ko sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag nang pagpasok ko sa loob ay wala pa siya, kaya mabilis ako naglakad patungong stage at tumayo lamang ako doon habang hinihintay ko ang pagdating niya. Sinigurado ko na mahigpit ang pagkakalagay ko ng aking maskara. Ito ang tanging bagay na ayokong malaman niya kung sino ba talaga ako. Ayokong makilala niya ako. Hindi naman nagtagal ay dumating na din si Felix. Napatingin siya sa akin at ngumisi habang papalapit ito sa kinaroroonan ko. Humigpit ang pagkakahawa ko sa pool nang malapit na siya sa akin. Come here. Anya at inilihad niya sa akin ang kanyang kamay. Kahit kinakabahan ako ay lumapit naman ako sa kanya. Hinawakan niya ang maskara ko. Agad kong hinawakan ang kamay niya ngunit inalis niya lamang ang kamay ko at muling hinawakan ang maskara ko. Gusto ko makita mukha mo. Wika niya kaya nakaramdam ako ng takot kaya pinagsusuntok ko siya at bahala na kung suntukin niya din ako. Basta ang mahalaga ay hindi niya mahubad ang maskara ko. Hindi niya ako dapat na makilala dahil baka bigla na lang niya akong barilin sa oras na matanggal na ang maskara ko. Akmanan niyang aalisin ang maskara at nasa may ilong ko na ito nang biglang tumunog ang telepono niya. Napahinto siya at kinuha ang phone sa bulsa niya at tiningnan ang tumatawag sa kanya at napamura pa siya. Tumayo siya at naglakad papalayo kaya mabilis kong inayos ang maskara ko habang lunod na ang mga mata ko sa luhang dumadaloy mula dito. Takot na takot ako. Ayokong makilala niya ako. Alam kong sasaktan niya ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos kong aking maskara. Takot na takot ako sa taong kasama ko dito sa silid. Hindi ko na alam ang gagawin ko. What is it? Anya sa kausap niya. Nakikinig lamang ako habang walang patid akong umiiyak at napapatingin pa siya sa akin. Kahit napakagwapo niya ngayon ay baliwala lamang ito sa akin dahil ang nakikita ko sa kanya ay mukha ng isang impacto. Kahit na ba sabihin nating nahuhulog pa ako sa kanya. I can do that. But to do so, I have to kill him. Anya sa kausap kaya mas lalo ako nakaramdam ng takot dahil ngayon ko napatunayan na mamamatay tao nga ang taong ito. Okay, pinsan. Darating ako. Storbo ka talaga.
Wika niya pa kaya napahinga ako ng maluwag dahil alam kong kinakailangan niyang umalis at iiwanan niya ako ngayon dito. Pinatay niya ang telepono niya at lumapit sa akin. Bumukas ang pinto ng silid at humahangos na pumasok sa Ate Lindsay at si Sir Jonas at nilapitan ako. Pwede niyo po ba akong ilipat sa ibang lugar? Kahit saan po ba, sa malayo lang po ako dito. Ani ko sa amo ko, kailangan ko nang umiwas sa kanya. Nararamdaman ko na hindi siya mabuting tao at napakadali lamang para sa kanya ang pumatay ng tao. Siguradong hindi siya magdadalawang isip na patayin din ako. Hayaan mo't pag-iisipan ko ito. Sa ngayon ay magbihis ka na at pahatin na kita sa inyo. Huwag ka mag-alala dahil walang makakaalam kung saan ka nakatara. Ani, Sir Jonas. Tumango ako at sabay-sabay na kami lumabas ng silid. Nagtungo ako sa dressing room at nagbihis na ako. Ipinahatid niya ako sa kanyang driver at sa likod na din ako pinadaan dahil baka daw may naiwan tauhan sa Felix na nagmamatsyag at baka masundan pa ako. Pagkarating ko sa bahay, nagulat pa sila mama nang maaga akong nakauwi. Nagdahilan na lamang ako na masama ang pakiramdam ko upang hindi na sila magtanong pa. Pinaghanda ako ni mama ng makakain at pagkatapos ay binigyan ako ng gamot. Tinanggap ko naman ito at ininom kahit ang totoo ay wala naman akong sakit. Masama siyang tao at nasusuklam ako sa kanya. Gusto ko nang umalis sa club na iyon. Sana ay mapag-isipan agad ni Sir Jonas na ilipat na lang niya ako. Kahit saan, basta malayo lamang ako sa Felix na iyon. Ayoko makilala niya ako. Ayokong malaman niya kung sino ako. Humiga ako sa kama. Tinawagan ko din sa Olga upang ipaalam sa kanya na nakauwi na ako. Buti naman nakauwi ka. Baka lumala pa yung nararamdaman mo kapag pinilit mo magtrabaho. Anya, buti nga't pinayagan ako ni Sir Jonas. Hindi ko na kasi talaga kaya. Pakiramdam ko ay babagsak na ako kanina sa sama ng nararamdaman ko. Wika ko. Gusto mo ba dyan ako matulog ngayon para naman maasikaso kita? Parang tulad dati kapag may sakit ang isa sa atin. Nagtatabi tayo matulog para maalagaan natin kung sino man ang may sakit. Anya pa na ikinatawa ko. Bata pa kaya tayo noon kaya ganoon pa tayo. Pero malalaki na tayo ngayon at kaya na natin ang mga sarili natin. Natatawa kong wika sa kanya na ikinatawa na din niya. Naging masaya ang pag-uusap namin kaya medyo nakalimutan ko ang takot ko kay Felix. Naging mapayapa din ang kalooban ko dahil napapasaya ako ng kaibigan ko. Matulog ka na at masyado ng late para makapagpahinga ka na. Baka lumala pang nararamdaman mo. Anya, kaya nagpaalam na din ako sa kanya at natapos na din ang pag-uusap namin dalawa. Ibinaba ko ang telepono sa kama ko at umayos na ako ng pagkakahiga. Muli ako napaiyak nang maalala ko ang sinabi sa akin ni Felix. Natatakot na talaga ako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ayoko nang pumasok dahil baka sa susunod ay tuluyan na niya akong makilala at baka nga totoong papatayin niya ako dahil pinagsisigawan ko siya noon at pinagsalitaan ko siya ng masama. Dumapa ako sa kama. Humagulhol ako ng humagulhol at isinubsob ko ang mukha ko sa unan upang hindi ako makagawa ng ingay. Dahil ayokong malaman ng mga magulang ko kung ano ang totoong nangyayari sa akin. Ipinikit ko ang mga mata ko. Gusto ko nang matulog upang kahit papaano ay mawaglit sa akin ang masamang alaala. Nararamdaman ko ang pamimigat ng talukap ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng kadiliman. Nagising ako kaninang umaga na halos wala na akong boses. Marahil ay sa sobrang pag-iyak ko kagabi. Sabi din sa akin ni Sir Jonas nang matanggap ko ang text niya kaninang umaga ay ililipat niya ako ng trabaho at itatalaga niya ako bilang waitress sa restaurant na pag-aari niya. Bestie, may trabaho ka ba mamaya sa club? Huwag ka na kayang pumasok kasi wala ka ng boses. Malat na malat ka na. So sobrang puyat mo yan. Ani, Olga, kaya bigla akong tinakpan ng bibig niya at tumingin ako sa paligid. Sorry, ang tabil talaga ng dila ko. Sorry na, bestie. Hindi na mauulit. Wika niya kaya napabuntong hininga na ako. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa balak na paglilipat sa akin sa restaurant ni Sir Jonas. Pero hindi ko naman ikinuwento sa kanya ang lahat. Hindi ko rin alam kung kailan ako malilipat ni Sir Jonas pero nangako naman siya na this week ay gagawin niya ng paraan. Tuwang-tuwa naman si Olga nang marinig niya ang sinabi ko. Mababago na din ang buhay ko sa oras na mailipat na niya ako ng trabaho. Hindi na din ako matatakot na baka kung ano pa ang magawa sa akin ng lalaking iyon. Ano bang oras ng pasok mo ngayon? Tanong niya. Napatingin ako sa oras ng pambisig ko at napabuntong hininga ako. Malapit na naman akong pumasok sa club na iyon. Sana hindi ko makita ang demonyong iyon ngayong gabi dahil sobrang takot na talaga ang nararamdaman ko sa tuwing makikita ko siya.
Kailangan ko ng maligo, bestie. May trabaho pa ako. Bukas samahan mo ako sa bayan. Mamili tayo ng ilang gamit. Bibili na rin ako ng bigas namin at ilang dalata para lagi may pagkain dito sa bahay. Ani ko. Pumasok na ako sa silid ko at hinintay lang ako ni Olga sa salas. Madalas niya kasi akong ihatid sa club kapag wala siyang ginagawa. Katulad ngayon, ihahatid nila ako ni Andrea sa club kaya pagkatapos kong maligo ay dadaanan namin si Andrea sa bahay nila. Saka nangako ako sa kanila na kakain kami sa isang sikat na fast food ngayon. Treat ko sa kanila dahil lagi nila akong tinutulungan sa lahat ng problema ko.